Welcome mga ka-trigger, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni John Andre De Jesus. Ang sabi ni John Andre De Jesus ay, ano difference niya sa Super 38 na RIA? Kasi nag-content tayo ng gaano kalakas compared to other caliber ang Colt 38 Super, matibay ba ito? So siguro si John Andre De Jesus ay may Rock Island Armory na made na Super 38. So gusto niyang malaman. Ikukumpara ngayon natin ang Colt Super 38 Super sa Rock Island Armory na gawa ng 38 Super. So kukumpara natin yan. So bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil dumami ang ating mga subscribers. Umabot tayo ng 48,200 plus na mga subscribers at maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil sa tayo ay nadagdagan ng ating revenues na ang ating kita sa YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. Maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Mag-message lang po kayo dyan kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel kagaya ni Sir Noli Peace America ng Virginia, USA. Maraming salamat sir sa patuloy ninyo at walang sawang pagtulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So ayan, at bago natin sagutin itong katanungan ni John Andre De Jesus ay gusto ko lang ipaalala sa inyo na kasi meron siguro hindi nakakaalam kung nasaan ako. Ako po ay dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. Bilang isang firearms instructor gunsmith, ako po 21 years na nagtatrabaho dito. Kasi nag-comment si Art Gali, ang sabi ni Art Gali, bago ka sana mag-post tungkol sa topic, huwag ka magbase sa Google. So sabi niya, bisitahin mo ang planta ng Norinco at Armscore nang sa gayon ay makapagbigay ka ng sakto, unbiased, kumpletong informasyon sa mga subscribers mo. Unang-una, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa Google. Kung ay ibang paniniwala ninyo ay subiit, wala tayong pagtatalo dyan. Hindi ko kayo paniniwalaan. Bumabasa lamang ako sa Google para reference, para may third opinion. Kahit alam ko na ang sagot, kasing iba sabihin ay gumagawa-gawa lang tayo ng content natin na wala naman tayong alam. So, kumukuha ako ng second opinion sa Google. So, ang gusto naman ni Art Gali ay pumunta tayo sa Norinco, papupuntahin mo pa ako sa China. Eh, nandito ako sa Kuwait. Ang laking abala nun ha. Para lang maano yan. At papupuntahin mo pa ako sa Armscore. Eh, nandito nga ako sa Kuwait. Ay, so, ang laking abala niyan. So, nandito nga ako sa Kuwait. Ang masasabi ko na lamang, ang mapapayo ko lamang sa iyo at Gali, total ikaw naman ay YouTuber din, may YouTube channel ka. Ikaw na lang ang pumunta sa Norinco at i-content mo. Pumunta ka rin sa Armscore at i-content mo rin. Kasi hindi ko kayang gawin yan. Ang kaya ko lamang ay magbigay ng impormasyon. Ngayon, kung hindi ninyo paniniwala yung binibigay kong impormasyon, ay bahala na kayo. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala kayo sa binibigay kong impormasyon. Total, ikaw naman ay YouTuber din. May YouTube channel kayo. Tinignan ko. 8 years na nga yung YouTube channel mo eh. Art Gali. Ikaw na lang ang gumawa nun. Para tumaas din yung iyong subscribers. Okay, so ayan. At hindi ko na kayang gawin yun. Ibig mo sabihin, itong ating content ngayon, papupuntahin mo pa ako sa Colt. Sa planta ng Colt. At papupuntahin mo na naman ako sa RIA para mag-content. Ikaw na lang gumawa nun at ikaw kasi ang nakaisip. So, ayan. At hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala sa aking mga sinasabi. Okay, ganun lang yun.
So nililinaw ko lang, wala namang problema yan na ano ninyo, kontrahin ninyo yung aking ano, hindi naman below the belt yan eh. So may payo ka sa akin, may payo din ako sa iyo. Ang payo ko sa iyo, ikaw na pumunta doon. At ikaw na mag-content. Dahil hindi ko kayang gawin yung pinagagawa mo. Okay, ito na. Babasa ulit tayo sa ano. Kung hindi ka naniniwala dito sa Google, huwag ka naman, hindi ko naman ano. Basta ito lang yung aking ano. Kasi ang pagkakalam ko sa court, kung ikukumpara mo yan sa Google, sa Rock Island, ang court talagang original na gumawa ng platform na 1911. So, kumbaga sa history, siyang original. Ngayon, yung mga gumaya diyan, ang tawag na doon ay clone. Clone, yung mga gumaya diyan. Original 'yan. So, nung na-expired ang patent ng 1911, may video tayo niyan. So, marami ng mga kumpanya, na mga license company na nagpo-produce ng mga baril na gumawa na rin ng 1911 na platform na ano. So, isa na diyan ang Super 38. So, kung titingnan natin, kung ako ang kolektor, ay pipiliin ko na yung original kung mangungulikta ako ng ano. Kaya marami ang nangungulikta ng Colt, lalo yung mga sinaunang ginawa ng Colt. So, yan, ang ano niyan. Kumbaga, legend ang Colt pagdating dyan sa mga pistol na mga 1911. Wala nang, kung para sa akin, wala nang tatalo sa Colt. Opinion ko yan. Kung iba sa inyo, iba sa inyo. Dahil siyang original eh. Kumbaga, gumaya lang kayo eh. Kinapi lang ninyo, gumawa lang kayo ng clone eh. Bagaman yung sa inyo ay copy-copy, bagaman yung sa inyo ay may mga modification pa, iba pa rin yung original. Kasi yung mga kolektor, hindi man yan nagkokolekta ng mga clone, mga original talaga. Lalo yung mga serial number na mga naunang ginawa. So ayan, yan ang pagkakaalam ko sa Colt. So, yun ang isang diferensya. Pagdating sa history ng mga paggagawa ng mga 1911 platform na baril, hindi matatawaran ang Colt. Kasi kumopya lang kayo diyan eh. Ang sabi nga dito, the main difference is the Colt makes a higher end historical model of the 1911 in .38 Super with Rock Island Armory makes more affordable. Okay. Sa historically, ang Colt talaga ang higher end. Wala na makakatalo dyan. Ang Rock Island Armory naman ay gumawa more affordable. Ibig sabihin ng more affordable, mas mura siya, mas mababang price. Affordable eh. Modern version. Ayan na, yung mga modern version na ng mga 1911. In the same caliber. Okay? Excuse me. Colt model opens features better fit and finish and longer history while Rock Island are built to be budget friendly. Ayan, ang Colt ay ang feature ng Colt ay better, mas maganda ang pagka-fit at finish at mahaba ang tinakbo ng kanyang history. Umpisa nung late 1800s hanggang 1900s, 1911. Yan. So, yan ang 1930s, kung hindi ako nagkakamali, na expired yung patent ng 1911. Yan, gumaya na yung marami ng mga na yan. Yung maraming mga nag-produce na ng mga sari-saring 1911 platform na mga pistol. So, pero ang Rock Island naman ay nag-build ng budget friendly. Ibig sabihin, mas mura. Budget friendly. With possibility of using investment cast frames. Okay? Investment cast frames through a new model may use bar stack of forging. Okay. Gumawa sila nag-invest sila sa mga cast frame.
alam niyo yung cast frame? Iba yan sa forging. Ang cast frame, tinutunaw yung bakal at inaano nila, binubuhos nila doon sa kanilang moldy. Halimbawa, may moldy sila ng frame, tutunawin yung bakal, yun. Yun ang isa na kumbaga mura, mabilis na paggagawa ng baril. Cast, ang sabi dito, hindi ako nagsabi dyan using investment cast frame. Yun ang cast frame. Pero may mga newer models, maybe use bar stock o forging. Meron din na sila ng mga forging na bar stock. Yun, gumagawa din sila niyan. So, hindi man pare-pareho ang kanilang mga, meron silang cast frame, yung casting. Iba kasi yung forging eh. Yung forging, yung binabagal lang yung bakal na carbonated steel, babagahin at ipuporge yan doon sa kanilang moldy. Yan. Ito ang Colt, ang diferensya ng Colt. Tingnan na muna natin ang Colt. Colt Legacy and History. Ito yung legacy at history ng Colt, kasaysayan niya. Colt is the original manufacturer of the M1911 platform, giving its model a historical legacy. So, hawak nila ang history. Kumbaga, kayo ay mga mga clone kayo. Kahit paanong gawing ganda ng gawa ninyo. Basta kayo ay clone lang ng ng Colt. Yan, hawak ng Colt ang legacy at history pagdating sa mga platform ng 1911. Pagdating sa fit and finish, this pistol typically have a higher level fit finish. Higher level ang kanilang fit at finish, which is often reflected in a higher price point. Yun ay nagre-reflect naman sa mas mahal na presyo. Ayan. Yung material nila may use more traditional methods. Traditional methods yung ginagawa nila, which is forging. Tingnan natin such as forged part. Ayan. Hindi ko napapaliwanag yung pagpo-forge. Yung forge at yung forging ay yung forging ay yun yung paggagawa ng forged metal. Okay? May video na tayo niyan. Hindi na natin haba pa tayo. Materials, they use more traditional methods such as forged part depending on the specific models. Yan. Forged part talaga, forging talaga ang kanilang process. Ang aesthetic, a Colt .38 chopper is often more classic. Ayun. More classic ang ang appearance, ang looking pistol with features like bluing and rosewood grip. Yan, pagdating sa mga grip, rosewood grip ang gamit nila. At ang appearance o looks ng kanilang pistol ay more on classic. Yan. Ito naman ang Rock Island, tingnan natin. Ang Rock Island ay affordability. Ibig sabihin, affordable. Rhea pistol are known for being budget friendly and accessible. Madali kang maka-access dahil nga budget friendly. Kung hindi kaya ng budget, sa Rhea ka na, sa Rock Island ka na. Okay? Ang mga pagmamanufacture naman nila historically, some Rhea frames and slides were made using investment casting. Ayan. Yung investment casting, yan yung tinutunaw yung bakal at kinakast. Okay? Yun ang niyan. Pinapadaan nila yan ang alam ko sa casting ay dumadaan yan sa foundry. Okay, foundry ang gumagawa niyan. So, yun ang kanilang isang pamamaraan which can be more economical process. Mas mura ang process na yan kaysa doon sa forging. Kaya mas mura yung kanilang baril. Economical process than forging. However, newer models, pero yung mga newer models nila, hindi naman lahat models may be
CNC machine from bar stock o forging. Pero yung mga, meron din silang mga, hindi naman lahat ng gawa ng RIA ay mura eh. Meron din silang pang budget friendly at meron din silang high-end na ano. Yan yung, ito naman yung mga model na ginamitan ng CNC machine na ang material nila ay galing din sa forging stock. Yung forging stock, yun yung metal na pinorge. Okay? Mga carbon steel na pinorge. Yan. Meron din sila na ganyan. Pero iba yun. Yun yung mga high-end nila. Kaya meron silang meron silang budget meal at meron din silang high-end, mga ganon. Yo, ito ngayon mga model may be CNC machine from bar stock o forging. So pagka gusto niyo yung mura yan ay alam natin pag yung pinakang mga murang baril nila, yan ang gawa diyan ay yung tinatawag natin na cast ang gawa diyan. Ginawa nila ng cast yan. Kaya mas mura. Yan ang sabi dyan para mas makamura, ang ginagawa nila ay cast. Pero, hindi lahat meron silang mga model na ang gumawa ay mga CNC machine. Yung CNC machine, ilalagay doon yung metal, magmimikos-mikos yan doon, at magiging slide na yan, o magiging frame na yan. Yun yung CNC machine. Nakaprogram na yan. Ang target audience kasi ng RIA, ito yung target audience nila. Firearms are often intended for those who want functional and reliable firearms, recreational shooting. Yung mga recreational shooting, kagaya ko, hindi naman ako yung nag-shooting na para ako ay lumaban ng world shoot. Basta matuto lang, recreation lang para sa akin, hobby ko lang yan, o sport ko lang. Hindi ko naman kinakaroon na maging sport yan. Importante sa akin, mapasali ako dyan, matuto ako dyan. Yung mga recreational shooting, pwede na tayo dyan. Okay, ako po pwede na ako dyan. Walang masama dyan. So, bakit tayo bibili ng mas mamahal na mga baril? Hindi naman natin kaya. Okay, so yan. Okay, functional, reliable firearms from recreational shooting. At kung pang self-defense din lamang, ay hindi na ninyo matatawaran. May nagsabi nga yung paltik nakakamatay ayan pa. Hindi ko naman tinututulan yun. May nagsabi niyan, may nag-comment sa akin yan. Nakakamatay. Talaga nakakamatay din yung paltik. Baril din yan eh. Pag napuruan ka niya, ay lalo na yan. Legal manufacturer yan. Sariling atin pa yan. So, self-defense or as base for customization. Ayan. Kung nakabase rin yan, kung bibili kayo ng murahin, pwede ninyong ipa-customize para magmukhang pogi. Ipa-customize ninyo sa akin. Sa mga gunsmith na legal. Yan. Yan, based for customization. Mura. Kamukha ko nun. Baguhan akong shooter. Hindi ako bumili ng mahal ng baril. Dahil gusto kong pag-aralan. Bumili ako ng ang mura nung panahon namin na federal. 15,000. Binili ko, kinustomize ko, ginawa ko pang high cap nung una tinatawanan ako, nung ginawa ko ng high cap, hindi sila makatawa. Yan. Kinustomize ko, sari-sari pinagagawa ko nga pinag-aralan ko, hindi natuto pa ako. Yan ang mga Okay, base for customization rather than a collector's price. Ayan, yung mga collector's price, mahal yan, kamukha ng Colt. So ayan, masasabi ko, kinumpara natin yung RIA, yung Rock Island, sa Colt, ayan, ang Pero kung papupuntahin mo pa ako, papupuntahin mo pa ako sa papupuntahin mo pa ako dyan sa planta ng Colt, ikaw na lang pumunta. Art Gali, ikaw na lang pumunta at i-content mo. Yung advice ko sa iyo, wag na ako. Masayang naman yung trabaho ko dito. Ako lang naman gawa ng content para makatulong ng kaunti sa ating mga kababayan. Okay, so far yan lamang ang aking masasabi dyan. At kung hindi ninyo paniniwalaan nyo, wala namang mawawala sa akin. Basta yan ang nakalagay dyan. At palagay ko, mas expert naman sa akin yung mga Google, mas expert yan sa akin.
Kumukuha lamang tayo ng second opinion mula sa Google. At ito na ang ating mga community spotlight. Shout out kay Randy, meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Kuya Alex Vlog, meron kang 17 engagement. Shout out kay Lorenzo Lindres, meron kang 61 engagement. Shout out kay Pinoy Ergans, meron kang 2 engagement. Shout out kay Gameboy, meron kang 73 engagement. Okay, shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo, may bagong Papa Burger na tayo dyan. Matatagpuan ninyo yan doon sa dati kong Masin Shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Ang burger dyan, 40 pesos buy one take one. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless, hanggang sa muli natin video. Magtanong lang kayo, sasagutin natin yan.